Lamig. Lamig. May mga nagme-message sa akin na mga gustong pasyalan ako dito sa farm. Dito lang sa bahay. At magpapatulong daw sila. My friend, bye-bye. Papatulong daw silang mag-asikaso ng permanent residence application nila. Sabi ko naman, basta free ako, walang problema. Kaya lang kasi yung sinabi nilang date sa akin na pupunta sila, may lakad yata ako. Tsaka kasi, alam niyo po yung dibuan, nabanggit ko nga sa inyo, yung pinagdadaanan din namin dito sa farm, na hindi ko din alam kung mag-i-stay pa ba kami dito or tuloy pa rin ba kami. Syempre, habang pinipilit kong makatulong doon sa iba, may mga kailangan din po akong asikasuhin para sa sarili ko. Syempre, kung ilalaan ko po sa inyo yung araw kong yon, baka po kasi magtingin-tingin ako ng pwedeng malipatan na trabaho. Inaantay-antay ko lang sana lumabas na rin awa ng Diyos yung aking bridging open work permit. Kasi nga sabi sa akin ni Sir Mac, antay-antay mo lang Perds, lalabas na rin yan. At once na lumabas yan, if ever talaga na mag-close na tong company namin, hindi pa naman sigurado. Ay sabi nga ni boss, ipafinalize pa. Kung may nakabili na daw ba, kung kami daw ba i-absorb nito, or magpapalit ng buong worker, hindi natin alam, magpapalit ng management. So, iba pa rin yung may plan B. Kahit pa sabihin hindi pa sigurado, ang plano ko kasi magtatanong-tanong na ako ng pwedeng malipatan, na uma-accept ng open work permit, and hindi din natin sigurado kung dito pa rin ba kami nakatira. So, syempre, hindi ko alam. Sabi ko kasi doon sa mga nagtatanong sa akin, Perds, if ever bang hindi ka, yung mga kaibigan natin, if ever ba na hindi ka na dyan titira sa mo plano, sabi ko, alin man po dito lang sa Abbotsford, sa Mission, sa Langley, sa Surrey, sa hanggang Vancouver, Burnaby, Richmond, kahit saan po dito. May sasakyan naman po tayo, willing naman ako mag-relocate. So syempre marami din akong aasikasuhin. Yung iba natin kasing kababayan ay gustong makatipid kasi nag-inquire daw sila sa consultant, ang mahal daw. Well, sa totoo lang po kasi kung medyo hindi po kayo sigurado sa mga pipila pa ninyo, kesa magka-problema po kayo, magpabalik-balik yung papel ninyo, iibayad nyo na po sa consultant. Pero handa naman po kung alalayan kayo kasi nagawa ko naman po ng maayos at tama. At saka sabi ko nga po sa inyo, yung mga kapareho ko lang na nasa agricultural, yung mga dairy farm, chicken farm, mga ganun lang po. Yung mga nasa agri-food, yun lang po yung kaya kong matulungan sa ngayon. Kasi ayoko munang panghimasukan kung mag-a-apply kayo ng PR sa ibang pathway. Kasi hindi ko naman yung pinagdaanan. Sabi ko nga sa inyo, ayoko magmagaling doon sa bagay na hindi ko naranasan. So kung may chance po, puntahan nyo po ako. Kasi yun lang din ang isang problema ko. Ngayon ipapakita ko sa inyo dito sa bahay kung ano yung ibig ko sabihin na problema. Kasi nga, hindi na din kami nag-renew dito ng wifi. Kasi hindi naman kami dito free wifi. Kami yung nagbabayad ng wifi namin. So dahil nga nung sinabi ni boss na baka hindi na rin magtuloy itong farm, hindi na nila ni-renew yung kontrata ng wifi namin. So yung ating ginagamit na computer kasi is nakarekta na yun. Kasi nahingi ko nga lang yung computer. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Magbibihis lang ako guys. Well, kung natatandaan nyo, nung nakaraang vlog lang natin na mayroon tayong isang subscriber na lumapit nga sa immigration consultant na nagbayad siya, yung pala ay hindi naman license. So ang nangyari doon sa kanyang permanent residence application is nagkaroon ng misrepresentation. Madalas ko na po yung pinapaalala sa inyo na bago po kayo makipag-deal sa mga nagsasabing sila immigration consultant, hingin nyo po muna kung yung kanilang RCIC number, kung sila ay talagang licensed immigration consultant. May ginawa na po akong vlog dyan 1 year ago kung paano nyo i-check yung mga consultant na kadil ninyo, kung licensed or unlicensed. So wala na tayong magagawa, naloko na si kabayan, nagbayad siya, and then blinak pa nga siya nung consultant na kausap niya. There are two types of representative po. Ang sabi nga po dito, you don't need to hire a representative. It's your choice.
Using one will not draw special attention to your application and doesn't mean will approve it. So maliwanag naman po dyan. Hindi porket kayo may consultant or immigration lawyer na kausap ay automatically approve yung inyong application. You can get all the forms and instruction you need to apply for a visa, a permit, or citizenship for free on this website. If you follow the instruction, you should be able to fill out the forms and submit them yourself. Beware of fraudulent representatives. Types of representatives. There are two types of representatives. Paid, must be authorized, and unpaid. So ito po yung example ng authorized paid representatives. Only some people can charge you a fee or receive any other type of payment. These people are called authorized representatives. They are lawyers and paralegals who are members in good standing of a Canadian, provincial, or territorial law society. And ito naman po yung kadalasan na sinasabi ko nga sa inyo, yung citizenship or immigration consultant who are members in good standing of the College of Immigration and Citizenship Consultants. Nakalagay nga din po dito, we won't deal with representatives who charge a fee but are not authorized. If you use an authorized representative in Canada or abroad, we may return your application or refuse it. So yun po yung maliwanag na nakalagay doon. Yun po yung mga sa paid na licensed immigration consultant. Ngayon po, meron din po kasing mga nag-aasikaso ng mga ating kamag-anak lang, kaibigan, or mga kakilala na, uy, pag-asikaso mo naman ako. Kagaya na nung isang nagme-message sa akin, kasi marami pong nagme-message sa akin na gustong pumunta nga po dito sa bahay para magpatulong silang mag-apply ng kanilang permanent residence application. Dahil nga po, ngayong pong pagpasok ng 2025, kami pong nasa agricultural sector, meron po kaming pathway to PR which is yung AgriFood Pilot. Kaya nga lang po, nung nakaraan po 2024, ang ina-accept pong application para ma-permanent residence kayo dito sa Canada is 2,750. Na-reach yung quota, parang second week na ng December, nag-close na yung application. So sarado na po yun, hindi na maka-apply, hindi na mag-open. Then pagpasok po ng January, nag-open po ulit yung AgriFood Pilot. Kaya nga lang po, hindi na siya ganun kadami. Ang ipipr na lang po sa AgriFood Pilot, ang i-accept na lang po, ang quota na lang ng AgriFood Pilot is 1,010 na lang yung kanilang i-accept na permanent residence application. So makakunti na lang. Kaya pagpasok ng first week, second week ng January, napansin ko ang daming naghahabol na makapasok ng application nila dahil nga po baka mawala na sila ng slot. Meron tayong mga kababayan na matagal ko nang kinukulit, magkumpleto na kayo, matagal pa, ikumpleto nyo yung requirements nyo, yung WES nyo, yung self-pip nyo, or kung ano pa man wala kayo, yung mga documents ng family ninyo, kunin nyo na, yung mga information ng kamag-anak ng family ninyo, mga kapatid, dahil kailangan po yan at isave nyo na sa USB, and then I will help you para maka-apply ng inyong permanent residence application. And then ito pa po yung isang representative na sinasabi ko nga po sa inyo, nakalagay nga po dito, unpaid representatives of third parties. Unpaid representative could be family members, friends, and other third parties who do not charge a fee. So kailangan po kung magpag-aasikaso kayo sa inyong kamag-anak, kaibigan, wala pong bayad. Marami po akong kakilala dito na nagpaasikaso lang sa mga kaibigan nila na nakakaintindi naman kung paano mag-apply ng permanent resident. Yung iba, kilala nyo naman tayo mga Pilipino Pag tinulungan tayo, inaabot-abutan natin. So, bawal din po yun. Kaya nga lang, hindi mo mapipigilan ng Pilipino bilang pasasalamat dahil nakameno sa gastos. Kagaya na lang po nitong isa nating kakilala na gustong magpaasikaso sa consultant na dahil marami siyang anak, parang aabutin sila ng parang 5 yung kanyang i-sponsor, asawa at saka yung mga anak. Parang aabutin daw siya ng 13,000 Canadian dollar. So, malaki nga namang halaga. Hindi natin may iwasan na talagang mag-try na lang siya mag-DIY. And then nakalagay nga din po dito, they may give the same services as paid representatives but they do it for free. Beware of fraud. You are responsible for all information in your application, even if your representative completes it for you. Beware of representative who advertise their services as free and later ask you to pay a fee. Advise you to lie on your application. So maliwanag naman po doon nakalagay na baka sa umpisay hikayatin kayo, sige tutulungan kita, and then ang ending sa huli sisingilan din po pala kayo at saka yung bibigyan po kayo ng mga false info na sasabihin pwede na yan, delikado po yan sa inyo. Saka sabi ko nga po doon sa iba na may planong pumunta dito, I will help you guys na mag-start ng inyong application but the rest is kayo na po ang magpipill up.
Kasi mostly naman po ng pipilapan is yung information ninyo about your family, yung background ninyo, travel history, mga ganun lang naman po. Kaya sa tuwing may nagsasabi po sa akin na tulungan ko sila and then aabutan na lang po nila ako, hindi po ako nagpapabayad. Kagaya na lang nito ni Kabayan, sabi nga sa akin, Ferds, magbibigay na lang po ako sa'yo para sa application ko. Tinawagan ko po yung kasama ko na tutulong sa akin ng consultant din pala siya, kaso ang mahal sobra. Ang sagot ko po sa kanya, hindi po ako nagpapabayad. Masaya na ako na makatulong at maging part ng pangarap mo na matupad ang plano mo na madala ang family mo dito once na ma-approve ang PR mo. Totoo po yun. Hindi po sa kaplastikan yun dahil unang-una, alam niyo po kasi, kapag ikaw wala na dito sa mundo, ilang minuto ka lang maaalala ng mga kaibigan mo na dumalo sa burol mo. Pero once na may natulungan ka, na mabago yung buhay niya or dahil sa totoo lang kasi may mga tao kung hindi nakakalimutan until now kahit 20 years 30 years na yung nakalipas kasi tumatatak sila sa isip ko na may isang bagay silang nagawa sa akin na hindi ko makalimutan. So yun po yung isang bagay na para sa akin is walang katumbas na halaga. Alam niyo yung kahit na wala ka na dito sa mundo, biglang sasagi ka sa isipan nila na dahil dun sa taong yun nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to, natulungan niya tayo. Masarap po yun sa pakiramdam. Well, nag-set na kami ng plano niyang pagpunta rito. Kasi sabi ko sa kanya, hanggat maaari, bilis-bilisan niya. Dahil nakita ko nga po ito, ang dami ngayon ng application. Meron to January 9, meron ito January 6, January 7, January 5, January 9, January 4. Yan, ang dami po ng application. Nakakapasa lamang po. So, sobrang dami talaga. Nag-uunahan po ngayon ng pagpapasa. Sabi ko naman po sa kanya, isinet namin ang schedule kung kailan siya pwedeng pumunta rito. Kasi, inunahan ko na siya. Sabi ko sa kanya, hindi na kasi kami nag-continue ng aming internet. Dahil nga po, di po ba nabanggit ko nga po sa inyo, baka hindi namin alam kung hanggang kailan kami dito mag-i-stay sa farm. Baka I think until March. Pero sabi ni boss baka magtuloy pa rin. Hindi sigurado So hindi na kami nagpa-continue ng internet. So yung ating ginagamit na ito, yung ating computer na ginagamit ay walang internet. So kapag ini-hotspot ko naman siya, kasi nakarekta po to. Ito pong computer kong gamit na to ay hiningi ko lang po yan sa ating isang kaibigan, dating katrabaho, kasi parang sira na bumibitaw yung wifi niya. So yung internet ko dito, nakarekta lang siya, naka RJ45. So ngayon, wala na kaming internet. Ngayon, ang iniisip ko kung i-hotspot ko naman yung laptop ko dito sa aking cellphone, baka bumibitaw-bitaw. Pero trinay ko na, okay naman. Na-open naman yung permanent resident portal. So, pwede pa rin kaming mag-proceed sa application niya. So, pupunta siya dito sa isang araw para i-process namin yung kanyang permanent residence application. Tuturuan ko siya. Sabi ko sa kanya, dalhin niya lahat yung requirements niya para tuloy-tuloy na lang yung pag-upload namin. And then, ang iniisip ko kasi, dahil nga, marami akong iniisip ngayon pero try pa rin nating maisingit na matulungan yung iba nating kababayan na para makahabol sila ng kanilang application. Yung mga gamit ko pala, ngayon ko lang na-realize ang dami na. May TV ako, may mga gamit pa ako sa ilalim ng kama, ilan yung rep ko, tapos may computer table pa tayo. Ang dami, hindi ko na maisip, sa masakit na. Puno na rin yung aking pangalan nito, walk-in closet, punong-puno na yan ng gamit. So iniisip ko kapag makakahanap pala ako ng lilipatan, ang dami ko palang hahakutin. So hindi ko alam. Maraming salamat na lang doon sa mga kaibigan natin na nag-o-offer. Yan, kina Kuya Jan. Actually, nung nabanggit ko nung nakaraang vlog na baka hindi na kami dito magtagal, marami naman nagparating ng Ferds, pwede ka dito, mga ganon. May kaibigan tayo sa Richmond na sabi, if ever, pwede daw akong ipasok nila sa warehouse. Meron din namang nagsasabi na baka daw pwede tayo doon sa airport, ganon. Hindi po masama. Basta ako lang po salamat ng pasalamat. And then kay Kuya Jan, sabi niya, baka daw pwede akong maintenance dito sa parting Coquitlam. So may Coquitlam, may Vancouver, may Richmond. And then dito naman kina Kuya Marlon, sabi nga, if ever na hindi ka na magtuloy diyan, pwede daw naman nila akong ipasok dito sa parang sa Burnaby, sa cleaning business, ganun po. So marami naman po nag-o-offer ng pwedeng malipatan if ever talagang hindi na tayo magtuloy dito. At even sa comments na babasa ko, sir, kontakin mo ako. Pwede ka lumipat dito sa province namin. Lipat daw ako ng province, may Saskatchewan, may Alberta. I-refer kita dito sa boss namin, sabi niya ganon.
So maraming salamat po do sa mga nag-o-offer ng ganyan. Actually, bago pa ako naka-apply ng permanent residence, dati, may mga tumatawag sa akin, nag-i-email na sinasabi, Perds, once na PR ka, pwede kitang ipasok dito ng custodian, merong sa printing, mga ganun po ba, marami, may mga nag-o-offer. Kaya nga lang po, that time naman po, hindi pa ako nakaka-apply ng permanent residence, so hindi maka-oo, mahirap nang sumagot. Even ngayon po, hindi pa rin ako makasagot kasi hindi natin alam. Kasi inaantay ko pa nga yung approval ng ating bridging open work permit. So kapag open work permit na tayo, pwede na tayo magtrabaho kahit saan natin gusto while waiting do sa permanent residence application natin. As of now, nag-aantay lang talaga kami sa mga posibleng mangyari dito. Ang hirap din kasi unang-una, walang maisagot sa amin na maayos si boss. Basta sabi lang niya, pag March 3 at hindi na nila ikikip to, so sa bangko na ang mag-handle sa amin. So tinanong naman namin sila, what if after ng March 3? Kung ikikipa ba kami ng bangko, how long? 1 month, 2 months, hindi namin alam. Sabi naman nila, kung wala na kami dito, continuous lang ang milking ninyo. Kasi yung mga baka, tuloy-tuloy dapat na gatasan. So, wala kaming choice. Talaga magtutuloy-tuloy kami. Ang tanong lang kasi namin, na hindi nila masagot, kung hanggang kailan kami hahawakan ng bangko. Kasi baka mamaya makakuha ng buyer, pwede daw, may mga sabi-sabi, puro rumors lang, wala pang final na Sabi nga nila kapag yung buyer daw possible i-keep kami, hindi natin alam, mahirap Kaya ngayon nagtatry na po ako magtingin-tingin. Kaya medyo busy po ako nitong at kung mapapansin nyo, yung upload natin medyo babagal dahil nga wala akong internet ngayon. Kasi mahirap din naman yung tanong tayo ng tanong tapos may trabaho pa tayo dito. Nakakahiya lang naman makikipag-deal tayo tapos hindi tayo matutuloy. So hanggang dito na lang muna siguro guys. Actually, in-update ko lang kayo kasi may mga nagtatanong kung pwede pa daw ba sila makahabol sa AgriFood Pilot. Ang totoo niyan, hindi ko po masasabi kasi nga po 1,000 na lang yung application. Hindi lang naman po yung sa British Columbia, sa buong Canada po yun sa AgriFood Pilot. So pilitin nyo pong makahabol. Yung iba po kasi kukuha pa ng self-pip, ngayon pa lang kukuha. Sabi ko nga po sa inyo, dapat matagal na kayong kumuha. Dahil yung schedule po ay matagal naman po ang validity niyan, kaya sana kumuha na kagad kayo. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay-buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.